Guys, kape. Hello guys, nandito tayo ngayon sa Black River, Malpison. Cochrane, Ontario. Dito na tayo ngayon guys. Dito, pangalawang araw na po tayong nagbabiyahe papunta ng Alberta, Canada. Sa punto tayo pupunta guys. Ayan guys, oh. Mabuti nga ngayon guys, walang snow. Kahapon sa tiwan natin snow. Kanina pag-isip ko, nag-picture rin ako para sa dito. Guys, mag-subscribe na kayo guys sa channel ko guys. Bawat biyahe ko, lalagyan ko ng diwan, daily life lang ng vlog natin guys. Kaya kayo guys, subscribe guys sa channel ko pa. Pagka malaki na yung channel natin guys, meron tayong mga pakulong din. Ganyan din tayo. Ano din natin sa ibang tao. Pagka meron na tayong kita sa YouTube. Ganun naman talaga lahat ng mga vloggers. Kaya guys, guys, nandito tayo sa Cochrane, Ontario. Pangalawang araw natin magbenta ng Edmonton, Alberta, Canada. Yes. Malaking lang. Single road lang dito guys, single road. Ngayon, dalawahan. Papunta at pabalik lang. Ayan guys. Diba? Kita nyo. Kaya ingat kayo mga pugi, mga driver, kapwa, mga truckers dito sa kanila. Shout out sa inyo dyan. Keep safe dahil ang weather natin dito ngayon is hirap madulas ang daan. Gusto na lang po. Negative 26 dito guys. Pero negative 26. Kita niyo yung negative 26 yan. May oras na alas 8:17. Ang takbo natin 1:05. Kita niyo? Yan yung dashboard ko. Tayo guys, naka-memory tayo na 1:05. Kasi hanggang 1:05 na yun, track ng Friends Logistics. Kita nyo na guys, ganun lang ang buhay natin dito. Ayan. Mamaya, magkaroon tayo 30 minutes break. Kailangan natin yung 30 minutes break. Or doon na lang sa kabila. Mag-diesel tayo mamaya. Video ko rin sa inyo. Mag-diesel tayo. Kasi yung diesel natin is ayan na lang, 1/4. Mag-1/4 na lang. Tapos ang tatakbuhin natin is 2,865 pa. 2,865. Dito sa Canada, allowed ako mag-drive na 13 hours
hours. Ang driving ko is 13 hours. Tapos may rest dyan na 1 hour. Pero nasa driver din naman yun guys kung gustong gamitin yung 13 hours. Pero ako hindi ko ginagamit yun. Baka kalanganin talaga. Sige guys ha. See you my next video guys. Ingat kayo dyan. Kaya guys, dito na tayo sa sa Tapos kasi dito is alis na tayo. Patuloy na tayo. Sa ano tayo mag-diesel ulit sa Winnipeg, Manitoba. Manitoba yun. Pero yung state guys, Winnipeg. Dito na tayo sa Highway 11 ulit. Mag-drive na naman tayo guys. Mamaya pa tayo mag 30 minutes ulit sa North sa Thunderbird pala, Thunderbird. Ontario pa rin yan guys. Ayan guys ha, ayan. Dito tayo sa Kapuskasing, Cochrane. Kapuskasing, Cochrane. Yan yung target natin na 1,321. Tatawid ng kasi 9 hours na lang tayo. Ay natin yan. 9 hours na lang tayo natin. Tapos 1,320 yan. Nasa 3 oras minutes. 13 hours. 30 minutes yan. Pagkakita natin. Wala na tayong oras. Tayo Thunderbird or sa boundary ng Manitoba at saka Ontario, Winnipeg.
ano yan, wiper. Ga-ice eh. No? Ga-ice yan. Bilis itong truck na itong kalaban ko. Nasuglan ko. Kaso sa ahon. Mabagal. Sa ahon. Mabagal siya. Mintal na takbo niya pagkapaahon siya. Pati kaya. Kapatid tayo. Ayaw talaga magbigay. Ayaw magbigay guys. Tuloy tayo. Dala natin yung paahon na meron na. Merong overtaking. Meron dyan eh. Mga ganyan kasi guys, iba ang mga ganyang driver. Ano sila? Lack of mind. Hindi sila marunong sa defensive driving. Dapat talaga sa pagmamaniwang dapat always defensive. Ang defensive driving guys, ano yan, 4 na elements yan. Number 1, planning. Number 2, respect. Number 3, ay, sige, number 2 lang pala tayo. Nakalimutan ko na guys eh. Sa safety protocol ganyan. Check your vehicles. Check. Tama. Check your vehicles, number 3. Tapos check your body condition. Yan ang defensive driving. Ito wala respeto to eh. Kahit mabagal, ayaw magpa-overtake eh. Eh, single road lang yan guys. Salubungan lang. So, ako, meron naman akong kunting kalaman eh. Bakit ako papasok dyan, di ba? Kung ikaw, mamatay ko naman. Kaya, ito na ako sa buntot-buntot lang. Buntot-buntot lang muna tayo. Okay guys? Okay, see you in my next video. Dito tayo ngayon ha. Pangalawang araw natin gaya ng Edmonton, Alberta, Canada. Ayan guys. Dito tayo sa Thunder Bay Highway 1, Highway 11. Highway 11. Thunder Bay. 2,119 pa tayo guys sa Edmonton, Alberta, Canada. Ayan guys. Overlooking guys yan guys. Ayan po. Isnik-isnik. Nasada guys. Isnik-isnik. Ang Edmonton.
sarili ko yung logbook ko, binidyo ko kasi para makita nyo kung paano daily electronic logbook. Kasi kailangan talaga dito yan. Pag wala kang ganyan daily electronic logbook, kaya daily manual logbook, ganyan guys, kailangan talaga yan. Kasi tinitingnan ng DOT yan. At saka pag nag-file kami ng taxes, kailangan din ng revenue. Canada revenue. Kailangan din ng tingnan nyo. Kasi meron kaming mga truck driver dito, swerte. Meron kaming allowance galing ng gobyerno. Halimbawa, punta kami ng US, ilang araw kami sa US, kada breakfast, tanghalian, hapunan, meron kaming $57. $15. Ito yung kain. Siyempre yun, ng gobyerno, allowance namin. Tapos, pag maligo kami sa Flying J, bibigyan din kami allowance. 27 yun. $27 yun. Kada ligo namin. Pero everyday, isang business ka lang maligo. Kasi pulmulyahin ka naman. Araw-araw ka ayo. Oras ka maligo. Tsaka din bibigay ng gobyerno yun. Everyday lang. Pero yung kain, ano talaga yun? Breakfast, lunch, dinner. Kwentahin yun kung ilang beses ka pumasok ng US. Tapos, ilang araw ka doon sa US. Ano ba? Tatlong araw ka rin bibigyan nila ng take a bath, shower. Beses ka rin. Ilang araw ka rin shower. Mahal yun guys. $57. Magkano sa atin yun? $57 times mo sa 40 na lang. 10, 400, 800, 7. Nasa 1,000. Sa isang araw. Kung ayaw nyo yan. Sa Pilipinas, kaya ba nila yan? Ang truck driver dyan, ano-ano lang nila eh. Hindi nila alam na yan ang bubuhay sa buong country for traders. Dapat ang mga truck drivers bibigyan niya ng mga benefits. Sa atin kasi basta truck driver ka, pumurahin ka pa, putungan ka pa. Dito guys, never. Ilang taon ako dito, 6 na taon, never ako pinutungan ng pulis. Naligaw pa nga ako guys eh. Matatawa na nga lang ako sa sarili ko eh. Tinumbuyan pa naman ako ng 2 pulis eh. Harap at likod eh. Kasi ayaw nila na masira yung sasakyan mo, yung truck mo, yung trip mo, yung pangarga mo, lahat ayaw nila na may masira, ma-damage. Kaya sila sila genius talaga dito. Basta truck driver, laki ng espiritu nila guys. Sa Pilipinas mo, sanggala. Animal, mga tao dyan, lalo na yung mga pulis, visit na yan. Kaya masaktan mga pulis ha. Kaya iruan talaga kayo pag truck ban. Dito walang truck ban. Dapat talaga dyan sa Pilipinas walang truck ban. Kinahanglan talaga ang Pilipinas. May truck lane. Yung mga deliveries, matidili talaga yan. Kaya ang laki ng lugi ng Pilipinas pagdating sa transportation. Kasi may delivery ka, truck ban. Ito ka kay truck ban. Ang tagal mo maghintay, sayang yung oras mo. Imbis na tatakbo mo tapos dyan sa Pilipinas
Pinas, ang hirap pa ng paradahan pag truck ang dala mo. Napakahirap. Dapat ang prioritize talaga dapat ng gobyerno natin is yung truck. Mga truck stop. Dapat. Kasi yan ang bubuhay sa ating ekonomiya. Kaya yung US at saka Canada, maundan sila dahil ang truck yung priority sa kanila. Malalaki ang sweldo, priority pa sa mga benefits, at sa mga truck stop, mga shower, may pautot pa nga yung iba yung mga ibang gasolina. Libre lunch, libre breakfast, may ganun pa ibang gasolinahan. Sa atin, imbes na tugin pa ng pulis, wala. Sayang na yung kita mo. Okay guys, see you my next video.